Fernando Sena. Isa siyang kilala sa art, ano? Katunayan siya ang father of the Philippine art. Second time niya na ni Sir dito, di ba? At para mas malaman niyo pa ang tungkol kay Sir Fernando, ay panoorin niyo. Maituturing na father of the Philippine Art Workshop si Ginoong Fernando Sena dahil sa kanyang walang humpay na pagsisikap na ibahagi ang kanyang kaalaman at talento sa mga nais na matuto. Buhat sa isang mahirap na pamilya si Mr. Sena, subalit hindi ito naging hadlang upang maabot ang kanyang mga pangarap at tagumpay. Katunayan, bukod sa pagiging ama ng art workshop ng bansa, pinarangalan din siya bilang isa sa mga 10 outstanding Manilans nitong 1979 dahil sa tulong nito sa mga kabataan na malinang ang kanilang mga talento sa sining. Nasundan pa ito ng iba't ibang pagkilala dahil sa natatangi nitong ambag sa sining ng bansa. Sa layunin na makadiskubre pa ng mga kabataan na may mga talento sa sining at masuportahan ang mga ito na maging isang artist balang araw. Isa din sa pinagkakaabalahan ni Ginoong Sena ang pagtuturo ng libre sa mga taong may malubhang karamdaman, mga taong nasa bilangguan at mga bata sa ampunan. Isa lang si Ginoong Sena sa maipagmamalaki natin na pagdating sa sining, iba ang Pinoy. O, nakilala niyo na ba si Sir Fernando? Diba? Talaga namang ibang-iba ang Pinoy, ano? Talaga pagdating sa talento. Sir, good morning and welcome back. Bago na bahay namin. Oo nga, ang ganda eh. Dati Ganda. hindi ganito eh. Bagay na bagay po yung painting niyo sa isa sa mga wall namin dito. Sa stairs. Diba? Sa stairs o dito. Ayun, Diba? Ayun, pwede natin lagyan. Oh, yay! Sir, pag-usapan po natin yung mga pinipinta niyo po, no? Of course, gusto po namin malaman ano po yung mga inspiration ninyo pag kayo ay nagpipinta. Una, ang aking inspirasyon ay una yung aking pamilya. Pangalawa, yung aking mga nakikita sa paligid. Patulad halimbawa, madalas kong gawin dati, maski na ngayon, yung mga pandesal. Dahil nung ako'y nandun sa UP Village, tuwing umaga, bumibili ako ng pandesal, nagbabike ako doon sa may Kalayaan. Kaya nakita ko na ito palang pandesal, pag nilagay mo lang dyan sa table, meron na siyang sariling composition eh. Hindi mo na ayusin eh. Pero depende sa pandesal kasi merong mga gumagawa, mga bakery, pandesal na nakahulma na eh. Pero ito iba. Talagang makikita mo, iba-iba ang shape. Ang pandesal kasi maganda para sa akin dahil una, isang paalaala rin to sa ating mga kaibigan, kababayan, na bakit ka magpipitsa? Samantalang itong pandesal, napakasarap ito. Lalagyan mo lang ng mga iba-ibang palaman. No? Halimbawa, kesong puti. No? Tapos corned beef, sardinas. Tsaka kahit sino po pwedeng kumain ng pandesal, gustong-gusto yan eh. Mahirap ka man, mayaman ka naman, middle class, bata, matanda. Di ba talagang pandesal ka? Yan ang gusto mong kainin. Ang pandesal kasi, hindi lang sa mga ordinaryong pamilya. Kahit na sa mga hotel, makakakita ka rin ng mga pandesal. Ito yung napakasimpleng subject lang, pero maganda. Kasi ang pandesal, dapat parang katulad yan ng tao na yung labas, may kulay, minsan maitim, brown, pero yung loob maputi. So, ibig sabihin, ang kalooban natin dapat malinis, maputi. So, Sir, aside po sa mga pandesal po na ginawa ninyo, ano-ano pa po mga konsepto ang inyong mga napinta na? Yung mga ibang mga paintings ko na ginawa ko, yung katulad ng mga landscape, no? Mga still life, mother and child. Kasi lahat naman kaya kong gawin eh. Dahil nagtuturo ako eh. Pagka hindi mo kayang gawin lahat, hindi ka makakapagturo sa mga estudyante mo ng lahat ng mga tema na gusto nilang matutuhan. Kaya gumagawa na ko minsan yung mga abstract, tinuturo ko rin yun, yung mga cubism, yung mga landscape, seascape, mga still life, human interest. Yan ang mga magandang ipakita sa canvas. Pero pag ako'y nagkaroon ng mga solo exhibit, nagko-concentrate ako sa isang tema.
gumagawa ako ng body ports ng mga, halimbawa, pandesal. Halimbawa, Yun nga po yung mga pinakasikat din yung, ano, yung landscape. pandesal eh. Oh, Pero among the designs that you have painted, sir, saan po kayo pinaka-proud? Sa akin, mas gusto ko pa rin yung mga pandesal ko. At saka, kasi dyan ako nakilala eh. Tawag nga sa akin, pandesena eh. Pandesal. Pwede. Tapos gumawa rin ako ng body of ports ng mga landscape. Yung nga, sinama ko rin sa Manila Peninsula. Katatapos lang yung exhibit doon. Itong July 2 hanggang July 12. Sponsor ng Philippine-Italian Association for the benefit ng Servants of Charity. So I assume, sir, ito pong pandesal ninyo na kayo po ay very proud of it. Ito din po ba ang pinakamabiling paintings sa mga ginawa ninyo? Yung nga po, kasi pagka gumawa ko ng mga pandesal, sa bahay nga lang po, pagka nakasabit yung mga pandesal ko, siguro after 1 week, napipitas na yung iba eh. Dahil pag mayroong pumunta ron, tapos magugustuhan nila kasi parang ano yan eh, parang ika nga eh, tuhog ba? Pagka nakapag-collect na yung isa, malaman ng isang kolektor ba, meron ka pala niyan. Bibili na rin, hanap-hanapin. Kaya, yun, kumakalat nga. Kaya sa bahay nga, hindi nga ako makaipon. Eh, dapat nga, nung mga 6 years ago, dapat nag-exhibit ako sa Chicago ng mga pandesal. Kaso, hindi nga natuloy yun. Dahil napipilitan yung mga kaibigan ko na kunin. Kaya, hindi nga natuloy yun dahil nabibili ka agad. Sir, go ahead, Reams. Tanong ko lang po, ilang oras niyo po natatapos yung obra maestra niyo? Like, for example, itong painting na ito, gaano katagal po niyo pinipinta ito? Ito naman, on the spot yan. Meron akong may model yan, talagang bibili ako ng pandesal. Pero sa totoo lang, minsan yung mga pandesal na yan, minsan isang buwan na yan eh. Hindi naman ako bumibili ng pandesal na araw-araw eh. Opo. Hindi naman siya nilalanggam, hindi naman siya napapanis. Pero yung pa rin. Pagkatapos pag ginawa ko yan, siguro matatapos ko yan mga 5 oras lang, gano'n. Okay. Kasi on the spot eh. On the spot ko. Sir Fernando, I'm curious kasi you mentioned nga kanina na nagtuturo din po kayo, di ba, ng pagpinta. Tapos sabi niyo lahat naman ng pwedeng i-subject as a painter, eh tinuturo niyo rin. I wonder po kung pati yung inyong obra maestro na pandesal ay tinuturo niyo rin. Actually, sa mga... Or tatak-sena lang talaga yan? Secret? Actually, maski na kailan, hindi ko tinuro sa estudyante ko kung paano gumawa ng pandesal. Kasi kailangan... Yung ano po, yung sa inyong painting, hindi niyo po tinuro yun? Hindi po, kasi sa akin po yan. Pero minsan may meron pong gumagawa na mga ibang artist, dating estudyante ko. Pero pag nakita ko yung kulay, parang may amag. Oo nga. Ito kasi parang ako nagutom. Pati yung itlog na maalat, parang gusto kong kumain. Kasi po sa art circle, pag naunahan mo na halimbawa, ikaw nakaunang gumawa niyan, pandesal. That's yours. Parang istampa dyan, ikaw na yan. This is me. Ngayon, pag mayroong may gumawa, maaalala ka. Sabi nila, imitation is the best flattery. flattery. Form of flattery. Yes, that's right. Yes, may question po ako, sir. Kasi ako, di ba nagpipaint din ako, and kayo po isang inspirasyon rin sa mga lahat ng painters dito sa Pilipinas o sa buong mundo. At ako po, ang question ko is, paano ba mabibuild yung pangalan ko? Kayo po kasi syempre matagal rin bago yun nga, si Sir Pandesal, kilala siya sa Pandesal. So, paano ko i-build yung pangalan ko? Kailangan ba talagang as an artist, kailangan ba talaga makaisip ako ng kakaibang painting na talagang trademark ko yun? O kailangan ba i-exhibit ko yung mga paintings ko? Paano po ba? Paano ko i-build yung sarili ko para maging kilalaning painter kagaya niyo po? Basta palaging yun ang gagawin mo. Pero there are times na minsan napakahirap din para sa akin yung isa lang alam mo eh. Kaya minsan nag-exhibit din ako may mga landscape. Ako pa rin yun. Pero dahil naunahan ko nga po noon na gumawa ko ng mga exhibit ng mga pandesal, kaya sa art circle, minsan ang tawag nga po sa akin, yung nga po pandesena. Pero hindi ko naman iniisip na Yun yung magiging trademark. gusto ko sumikat sa pandesal. Yes.
gusto ko rin makilala, hindi lang bilang isang pintor, kundi bilang isang artist na nagtuturo, sinishare yung alam natin. Kasi ang function ng artist, dalawa po. Una, yung tinatawag na personal function. Pangalawa, yung social function. Yung personal function, yung nga po, pipinta ka para kumita ka, exhibit ka para makilala ka. Pero yung social function, kailangan babahagi mo rin yung alam mo. Dahil ito galing ito sa taas eh. Hindi mo naman dapat suluhin para madami kang gagaling eh. Sa akin nga po, kung ang isang mag-aaral, wala pong talent, kaya ko pong lagyan. Ay, talaga? Oo. Masusubok Oo, yan. diba? Masusubok ang galing mo, Si Fernando Anton. Sena, sa akin. Kasi ang mahalaga, meron ka lang oras at meron kang interest. Matututo ka. Opo. Kahit wala kang talent. Sir, yung Okay, ano, wow. Very... last na lang, yung speaking of sa pagtuturo niyo po, magkano po ba ang kailangan na ibayad namin para kami ay maturuan dyan sa painting na yan? Actually, doon po sa mga nakaka-afford, ang bayad nila 4,000 for 8 sessions. Pero depende naman sa estudyante. Minsan yung 8 session nagiging 12 session dahil merong mga ibang nag-aaral, mabagal matuto, merong mabilis matuto. Kung mabilis matuto, matatapos niya yung 8 sessions. Kung medyo mabagal, minsan maabot ng 12 session. Pero hindi lahat po ng mga nag-aaral nagbabayad. Opo. Libre rin ho yun kung mahirap. Hindi ko yung mahirap kausapin, ha? Mahirap walang pera. Libre. Basta, in fact nga, marami nga pong ginawa mga workshop na libre din eh. oo. Yung mga merong mga cancer patients, yung mga sa may bahay aruga, yung mga batang may cancer, sa mga senior citizen, sa mga jails, sa Quezon City Jail, sa Sir, Muntinlupa City Jail, na sponsor ng Rotary Club ng Lampara. kayo po ay may mga activities o mga dapat i-promote, ano? Sir Go Pandesena, ahead. nasa istante niyo po ba to sa 22 Guevara Street, corner Zamora Street, every Wednesday, sa Paltok? Yung ano po niya yan. Tapos, Saturday, nasa UP Vargas Museum, UP Diliman, Quezon City, 9 a.m. to 11:30 a.m. Doon sa Paltok, 9 a.m., 11:30 a.m. din. At Friday, Solana Suites, number 47, Esteban Abade Street, Saverville, Quezon City. Alas 4 naman po yan, alas 6:30 ng hapon. Tapos, ito pa, hindi po kayo busy sa pag-ano ng pandesal nyo, sir. Sunday naman, sa either, ano ba yan? Pwede sa bahay niya o kaya sa Triumph Building, Quezon Avenue, Quezon City. Alas 9 naman yan at hanggang alas 11:30 ng umaga. Hindi po kayo Napakadaming busy. exhibit, sir. May istante kayo ng mga pandesal, sir. Oo. Ayan, for more details, At pwede siyang tawagan si Mr. Pandesena, 378-2196 o kaya sa kanyang mobile, 0918-9519-989. At of course, papahuli ba si Sir Sir, Fernando sa may social Facebook yan. media? May Facebook siya, na? www.facebook.com/Fernando Sena Official. Thank you very much po, Mr. Fernando Sena, ating father of Philippine art, di ba? Malaking karangalan po na kayo po ay bumisita dito sa aming bahay. Maraming salamat po.